Good morning and welcome back po uli dito sa ating lecture room. Ngayong araw na ito, sasagutin natin ang mga katanungan na pabalik-balik, no, na tinatanong nating mga subscriber regarding po ito yung isang uri ng scam wherein yung property na matagal na nilang pagmamayari napatituluhan na ibang tao. Pwede po pala yung ganung situation na yan. And yes po, marami po mga sitwasyon na ganyan na nangyayari at isang klaseng scam po yan, no, na dapat po maresolba at maagapan or kung hindi maagapan is ano ba ang remedy na dapat nating gawin. Alright, so here you are. Ikaw po yung isang tao dito na, well, hawak-hawak mo itong property. Ang tagal na po ng property na ito, no? Take note that what I'm talking about na itong lupa na hawak-hawak ninyo, na inyo pong binubungkal, inyo pong kinocultivate, sinasaka, is unalienable and disposable land. Ibig sabihin, pag alienable and disposable, na discussion natin that ito po ay isa sa mga kategory ng lupa na pwede na pong ipamahagi sa atin, no? Sa ating mga mamayan, no, na Pilipino. Wherein it has already been classified by the government through executive pronunciation or executive order or baka merong batas po na nagde-declare na itong area na ito sinasakupan ninyo. The dating public land, timberland, naging alienable disposable. Ganun po, ibig sabihin, no? No, so, having said that, ito property na ito is alienable and disposable na. Maaring noong panahon, hindi. Pero ngayon, dahil sa katagalan ng panahon, na-declare natin siya as alienable and disposable. Now, once it is considered as alienable and disposable, pwede nyo na po yan mapatituluhan. Paano po ninyo malaman na alienable and disposable ang lupa na hinahawakan nyo? Of course, maghihinap po kayo ng certification sa DNR, di ba? Sabi nyo sa DNR, Mr. DNR, bigyan nyo po kami ng certification whether or not itong property na hinahawakan ko, ito sinasaka ko, alienable and disposable na po ba ito? Okay, bigyan kayo ng certification. And that is your right, no? And the law says you should be given a certification ng DNR kung alienable and disposable na yung lupa na inyong hinahawakan o pinagmamayarian or sinasakan ninyo, kinukultivate ninyo. Alright. And we know for a fact that there are two kinds of way para makapagpatitulo po tayo. Alright? Now, meron tayong tinatawag na administrative titling at saka yung judicial titling. Alright, if you could remember, meron na po tayong mga video lectures nito wherein matagal na po, no, na in fact, i-discuss ko paano ang administrative titling, ano yung judicial titling, at saka ano yung piliin mo doon, kung ano ba ang mas mainam on your part, no, kung administrative titling ka pa or judicial titling. However, para po sa lahat, sa comment section po nitong ating video lecture, ilalagay ko po yung link, no, para you could click it and review it all over again. But I know for a fact na alam ninyo na dalawa po, administrative titling at saka judicial titling. Sa administrative titling po, ang basihan po dito kung bakit pwede tayo makapag-apply sa government, no, yung Commonwealth Act 141, tagal na po na batas siya, no? At saka yung Republic Act number 11573, wherein yung mga agricultural patent na pwedeng i-issue, no? Nalagdaan po ito ni President Rodrigo Duterte noong 2021, no? It is called an act improving the confirmation process for the imperfect land title. Meron para tayo na yung homestead patent, yung residential pre-patent. Those are application, no, doon po sa DNR, no. Kasama po 'yan, no. Different kasi ang mga patents, no. May miscellaneous sales application, meron tayong residential pre-patent, may agricultural patent, meron pa tayong homestead patent. Lahat po 'yan, tawag yan administrative titling. Doon po natin yan siya i-apply sa Senro DNR. Pauna pong application sa Senro, although aakyat po yun sa director, depende sa kalaki ng lupa na in-applyan or sa secretary, no? So, nandoon po yun sa ating discussion, no? Na-click nyo na po yung link na yan. Now, sa judicial titling po, ang basihan po na batas, ito yung PD 1529, yung Property Registration Decree. And yes po, no, ang korte po nakakapag-issue po ng Decree of Registration, now directing the LRA now to issue what we call a decree, and then kakagawa ng desisyon ng korte para direktahan ng LRA na mag-issue ng decree. At yung Decree of Registration, once ma-enter na po yan siya, ma-register na po yan siya, yan na po ang title, no? Now, take note po yung pag-occupy ninyo sa property ng matagal. By how many years, either nabili nyo yan siya sa matagal na naka-occupy, yung tinatawag nating tacking, no?
as long as it has been in existence for 20 years, no, either tacking or original kayo po na pagmamayari, 30, 40 years, continuous, uninterrupted, peaceful possession of the property, walang nanggugulo sa inyo, then therefore that is considered as inyo na by way of acquisitive prescription. Alam po natin na prescribe. So ibig sabihin po, may pagmamayari na po kayo sa lupa. You have a title over that property. Yung term po na title, yung ibig po sabihin niyan is ownership, pagmamayari. Huwag po inyong malito doon sa title at saka sa papel na certificate of title, no? Iba po yan sila. So, meron ka na pong title sa property niyan or pagmamayari sa lupa na yan. Now, kailang hindi lang perpekto. Now, sa pag-a-apply mo ngayon ng administrative titling at judicial titling para makakuha po kayo ng certificate of title, yan po ay tinatawag na confirmation of imperfect title. So, imperfect yung pagmamayari nyo, ipe-perfecto natin para magkaroon po kayo ng katibayan. Isang papel, yung certificate of title, to prove na ikaw po may-ari ng property. Pero, what happened is that, ginawa po ninyo, tinulugan ninyo ang inyong karapatan. Well, you know for a fact that it is your right, no? Kasi ang tagal mo na hawak yan, na ma-applyan po ng title. I don't know why bakit tinulugan nyo. Tinulugan ninyo because tamad kayo or hindi nyo alam. Well, sinasabing hindi alam, di ako niniwala dyan. Kasi ngayon, sa social media, Facebook, and YouTube, and everyone else, no? If you will search for it, alam po natin, no? Na meron po tayong right under the law, nakikita na po natin doon na pwede tayo maka-apply ng titulo. Kaya problema, hindi niya pa rin natin ginagawa. Hanggang tax stick lang tayo, ipa-register lang natin for purposes of amilyar, mihoras, no, real property taxation. Hindi po, kulang po yan. Dapat po, punta po kayo sa DNR kung gusto niyo maging administrative titling or punta kayo sa court for judicial titling, no? Okay, so tinulugan po ninyo ang karapatan nyo na binigay ng batas na pwede po kayo mag-apply para maging inyo na, para maging perfecto ang pagmamayari ninyo at ma-confirm yung imperfect title nyo. Hindi. So, anong nangyari? With that, ito, pasok si scam. Yan ang usual na i-scam, yung hindi pa na papatituluhan ang property under the name. Because tinulugan nga nila, no? Ano ba yung mga klaseng scam na yan, no? Ang dami po tayong mga scam. Sa ating video lecture, alam po natin yung different kinds of scam, no? And this is one of those, no, na patituluhan ng iba. Now, the fact na napatituluhan ng iba, hindi natin alam kung paano niya ginawa. But definitely, alam po natin, fraudulent po, no? Kasi nga, as far as you know, hindi mo naman binebenta. Hindi naman binenta ng mga magulang mo and everything. So, assuming talaga na wala, no? Siguro napatituluhan niya dahil in cahoots siya. Or meron siyang kasabwat doon sa agency na in-applyan niya, no? So, nagkaroon siya ng titulo. Or baka fraudulent, no? Pera-pera, no? So, yan po, no? Unscrupulous po yung pag-transfer, no? Hausyaw or void, no? Invalid ang na pagkapatitulo sa kanyang pangalan. Now, the problem with these people is that kapag meron na po silang titulo, bigla na kayong papaalisin. Ibigyan na kayo ng notice to vacate, ops, letter of demand, alis na kayo, titulado ito sa property namin. Ikaw naman, isip mo, ay, titulado na pala sa kanya. Sige, alis na lang kami, mag-alsa balutan na lang kami. That's what you think, which is not right. Because you are the owner of that property, tapos bibigay mo na lang. Now, I hope that, kaya nga, ang purpose natin in sending so much video lectures on this, para to educate people, at maturuan po na, at least kahit papaano, na wag po, no? Meron po tayong mga pamamaraan, no? Na para maproteksyonan kayo. So, ang katanungan po sa kasagutan na ito po, ano po ang legal remedy natin, Attorney Batu? Okay, meron po ba tayong legal remedy? Okay, discuss natin. Meron naman, pero tingnan natin kung pasok ba kayo sa legal remedy na i-discuss natin. Okay, so as I said, we have two kinds of titling, no? Administrative titling at saka yung judicial titling. Now, of course, sa DNR, nakakapag-issue po sila ng tinatawag natin ng judicial form, yung certificate of title, no? By way of issuance of patent, no? Agricultural patent, homestead patent, or meron pa residential pre-patent, etc. Whereas sa judicial titling, ang korte po
mag-i-issue ng order na sa LRA na mag-issue ka ng decree. Mag-issue ka ng decree of registration sa tao na nag-apply nito for judicial titling. So with that, with the order, yan, meron pong decree na i-issue. Okay? Now, take note that sa atin pong batas, no? Kailangan po, kung gusto nyong i-question, no? I-question ang pamamaraan na ito, kung bakit napatituluhan ng iba, dapat po gawin natin within 1 year from the registration of the patent. Saan po na-register ang patent? Doon sa Registry of Deeds, no? Matatak na, registered na, no? At ito na po, ang sa judicial titling naman, dapat within 1 year from the registration of the decree. Okay. So, ibig sabihin po, may 1 taon lang tayo para questionin, no? Doon sa level ng administrative agency or doon sa nag-issue na court ng for judicial titling, nag-issue ng order directing the issuance of the decree, no? Ang ipapile po natin yan dito sa DNR, yung tinatawag nating petition for investigation for purposes of reversion. Ano ibig sabihin yan? Magpapile po tayo ng reinvestigation. Imbestigahan nyo po ulit, Mr. DNR, kasi bakit napatituluhan yan sa kanya? Fraud po, fraudulent po ang pagkatitulo niya. Wala naman siya na in possession sa property na hominid. Bigla na lang siya lumutang. At saka yung wala naman siyang pruweba na nabili niya sa magulang ko or sa akin or sa amin. Wala talaga. So, please conduct re-investigation. So, magkakandak po ng re-investigation ang DNR yan. At meron po procedure, no? Na-discuss ko rin po yun sa previous video lecture natin. After that po, kung makita po na meron sa procedure na makita nila doon na talagang, mali pagka, house show ito, merong kalokohan nangyari, no? Magkakaroon po ng action dahil na-issuehan na ng titulo yung registered owner Magkakaroon po ng recommendation, no, na magpapile po ang government, no, through the Solicitor General for an action for reversion. Ano ibig sabihin ng action for reversion? Ibabalik ba? Kukunin balik ng gobyerno sa kanya ang titulo, in fact, the property itself, no, para magiging open ulit, magiging alienable and disposable. Hindi po automatic na pag mag-file kayo tapos ma-reinvestigate is that may lipat ang title sa inyo. No. Kasi in the first place, hindi kayo nag-apply. Dapat kasi nag-apply kayo ng title. Pwede ka nakapag-apply, di ba? Sabi ko sa'yo, natutulog. Hindi nyo na-applyan. Kasi kung nakapag-apply sana kayo, edi iba ang remedy. At hindi na rin napatituluhan ng iba. Okay? Take note of that. Now, of course, meron pang procedure din wherein kung may nag-apply na iba, nabantayan ninyo, nakapag-file kayo ng protest. Iba yon, no? At least, yan, napigilan nyo na bago ma-issuehan ng titulo. Ito kasi na-issue ng titulo na hindi mo alam or dahil natutulog ka. So, with that, papile po kayo ng petition for re-investigation and for purposes of reversion, kukunin balik ng gobyerno ang pababoid ang titulo tapos ang lupa ay kukunin ulit. By that time, pwede na po kayo mag-apply for patent, no, agricultural patent, kung agricultural siya, para po maging inyo ang lupa. Dahil kayo po yung totoong may-ari at matagal na po in your possession. No? Now, kung sa korte naman po, within 1 year, as I said, from the registration of the decree, ito po, is that a petition for reopening and review of decree of registrations. Kasi, pwede pa. I-review nyo po, Your Honor, i-reopen natin ang kaso at i-review nyo kasi mali yata hindi naman siya in possession sa property. Tsaka nakuha niya through fraudulent acts, no? Niloko niya kami. Wala naman kaming pinirmahan. Or kung may pinirmahan man, di kami binayaran. Mga things like that ba? So, void ang transaction. So, marami po pamamaraan, no? So, ibig sabihin, pwede po dyan, no? Now, remember, you should do this within a period of 1 year. Paano kung hindi mo nagawa? After 1 year po, ito pong titulo na ito magiging considered as incontrovertible. Ayan. Incontrovertible ang titulo. Bakit po? Yun po ang sabi ng batas. At ang meaning po ng incontrovertible is that it is undeniable, it can no longer be questioned on that level, no? And hindi na makakaila, hindi na madi-deny na ito po ay existing. Okay.
Yan po ang batas natin. Now, the question is that, ano po ang, may remedy pa ba tayo kung nalampas na ng 1 year? Meron pa ba tayong remedy? Okay. Before saying kung ano po ang remedy natin pwedeng gawin, I would like you to look at this titles. These 2 titles that I issued by the DNR at saka yung sa judicial titling. Ito po sila. Okay. Now, if you will notice, palaking ko, ito this was issued, signed, no? By, sa administrative ito by the secretary, no? Penro, ng regional director ng DNR. Ayan po. At ang pangalan is Katibayan ng Original na Titulo, OCT, at may patent ng sa pagbibili. This is miscellaneous, no? Region 11, etc. So, yun po ang number, no? Ang DNR niyan. Ito naman po yung sa judicial titling kasi baka hindi ito kasi usual ginagawa mag-judicial titling kasi nga pag mag-judicial titling usually mag-hire pa ng abogado, magasto, no? But nevertheless, meron po ito, no? Ito tingnan mo. May nakalagay diyan Regional Trial Court, no? Ito po nakalagay, no? Ang pangalan po is itong decree number. Ito po ang na-issue. Land Registration Case Number. Ayan. Okay, so take note of that, no? Sa Regional Trial Court po sila. Okay, so these are the titles, no? Now, going back to the question, ano po ba ang ating legal remedy? Kung maglampas na tayo ng 1 year, can we still question the transaction? And the answer is yes. Pwede pa po. Pero sa korte na tayo. Depende, it might be the Regional Trial Court as MTC. Depende po, no? Kasi jurisdictional value sa assessed value, no? In excess of 400,000 is that it would be RTC. Tapos kung 400,000 and pababa sa MTC. Mayroon na tayong lecture niyan about jurisdiction, no? Now, ano po ang ipapile natin? Ipapile po natin yung titawag nating action for reconveyance, no? I-reconvey, bigay mo, balik mo sa akin, i-reconvey mo ang titulo dahil ako ang totoong may-ari, hindi ikaw. Pag patitulo mo niyan fraudulent, merong kalokohan, house show, merong hindi tama ang pagkano. So, ang aatakihin mo po yung registered owner at yung kanya pong certificate of title, whether issued by the, whether through judicial titling or administrative titling. Yan po, no? You could still do that, no? Now, ang question niyan is that meron tayong prescriptive period na yung tinatawag na implied trust na dapat lang na i-atakbo mo ito within a period of 10 years, no? That is true kung you are not in possession of the property. Kung ikaw yung nagtatanong, hindi ikaw may hawak. Pero kung kayo po nakaposesyon sa lupa at napatituluhan ng iba, wag po kayo mag-worry dahil imprescriptible po. Wala pong period of time within which na dapat po mag-question ninyo. Pwede po at any time dahil napatituluhan doon sa tao na nagkamkam ng lupa or napatituluhan sa kanyang pangalan. Except kapag naibenta na po ito nung nagpatitulo, yung magnanakaw, yung kawatan, napatituluhan niya sa isang tao na innocent purchaser for value. Ibig sabihin, ng innocent purchaser value, wala po siyang kaalam-alam na merong depekto sa kanyang pagmamayari or sa titulo ng pagmamayari niya ng lupa. Akala niya talagang totoo. So, ibig sabihin, hindi ka na makarecover doon against the innocent purchaser for value. However, on the other hand, meron din man akong counter-argument. Kasi meron din ako nabasa na Supreme Court decision wherein ang sabi ng korte is that hindi enough na magtingin ka lang sa titulo. Kailangan din po, dapat is that you have to conduct due diligence by doing a ocular inspection. Dapat sisiyatin mo rin yung property kung meron pong nakatira and everything. No? So, at least matanong mo man lang, bakit sino kayo po? Ba't nandito kayo? Binibenta to sa akin. The problem is that in a situation wherein ang lupa po, kayo po ang may possession, kayo po ang nagbubungkal, kayo po ang may hawak nito. However, hindi kayo dyan nakatira. Bibisita-bisita lang kayo ba kapag kailangan ninyo i-cultivate. Now, at the time na
inocular inspection noong magnanakaw ng napatituluhan niya sa pangalan niya, yung kunwari registered owner, at ibenta niyo doon sa innocent purchaser for value, yung walang kaalam-alam, pagdating doon, walang tao. At tanim lang. Sabi niya, ako nagtanim niyan and everything. Ito ganun. So, benta ko to sa'yo. Binili rin. That is the problem. And he may become an innocent purchaser for value. Mahihirapan na kayo magkuha niyan. So, ano po ang lesson po natin dito? At the end of the day, ang lesson po natin is that kung meron po binigay ang batas ng karapatan sa atin na mapatituluhan ito, patituluhan natin, bakit natin patagal-tagalin pa? Just is to protect your rights, no? In fact, marami akong masuggest yung patituluhan nyo. For the meantime, if you want, para maprotect kayo, lagyan po ninyo ng tarpaulin doon. This property is owned, pagmamayari po ito ni Juan de la Cruz and family. Ganun. Para at least kung anybody who would like to look at that place, meron palang notice dito. Hindi pala yung isang may-ari. Tapos, dapat, kung meron kayong pending application, bilis-bilisan po ninyo. No? And you have to declare to the world, talaga na kayo may-ari. How? Just to have it titled and registered under your name. So, wag po tayong matulog po sa karapatan na binibigay po sa atin ng batas, no? So, that's all. I hope I could explain more. Pero alam mo po, ang discussion sa mga ganito, masalimuot. Ang akin lang talaga dito is, nagawa lang ako ng short discussion, no? Na how you understand na meron po pa tayong remedy, no? But ang individual facts, no, depende po sa sitwasyon. Dapat po lumapit po kayo sa isang abogado at magtanong po kayo at sabihin nyo kung may remedy pa. Hindi po kasi lahat ng issues or facts, no, mag-fit sa inyo. Pero as I said, as a general rule, meron po tayong remedy that is for action for reconveyance kung naglampas na po ng isang taon from the date of the issuance of yung patent at saka yung registration ng decree, no? Yun po is meron po tayong remedy. But as to whether or not papasok kayo, it would be best na kung magpunta po tayo sa abogado para po magtanong, no? At i-inquire yung facts na at yung mga ebidensya ninyo mapakita is pasok ba doon sa ating discussion. Okay? So yun lang po. I hope I was able to enlighten you a bit, no, sa mga parati pong pabalik-balik na katanungan. And yes, next time I will try to pick other questions na naman na para po lahat po ng mga katanungan nyo ay masagot natin. Okay? Maraming salamat po. Danke at magandang araw po sa lahat.